Ako ang mag-propose sa'yo? Kung hindi, ano pa ang hinihintay mo dito? Siyempre, ako ang hinihintay niya. Chenmo, ang tagal nating hindi nagkita. Ang bilis mong pumunta? Pumayag na ang pamilya mo? Siyempre, Hintay! Paliwanag mo sa akin. Sino siya? Hindi mo ba nakikita? Siya ang hinihintay ko. Ano? Ang hinihintay? Siya? Ano ang relasyon ninyo? unang beses nating magkita, ako ang kasintahan ni Chenmo. Ah, Ah, bitawan mo ako. sino kayo? Bakit niyo ako hinuhuli? Ako. Ikaw? Ikaw ba ang sumagip sa akin? Ha? Sagipin ka? Ano? Alam mo ba? Patay na si Suji. Patay na si Shuji? Kung hindi dahil sa iyo. Kung hindi mo ako pinigilang puntahan siya, paano siya mamamatay? Alam mo ba kung ano ang nakita ko sa huli niyang litrato? Anong itsura na niya sa hirap na pinagdaanan niya? At noong nabubuhay pa siya, isang taong nagmamahal sa isang katulad ko. Sa huli, ay ginawang hindi na mukhang tao sa pagdurusa. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Kung hindi mo ako ginamitan ng pera para manatili sa tabi mo, magkasama na sana kami ni Shuexian noon pa. Si Shuexian, para sa akin, ibinigay pa niya ang bato niya sa akin. Ikaw ang sumira sa lahat. Ano? Ang bato mo? Ang 50 milyon sa card na ito at ang 10 bahay sa pangalan ko, lahat ay para sa iyo. Nakikiusap ako. Ipaliwanag mo kay Tito? Ako talaga iyon. Ano? Lahat ng paghihirap na dinanas ni ate noong nabubuhay pa siya, ipararanas ko sa iyo. Lahat-lahat. One Air. Talaga bang dahil sa kanya, ipapapatay mo ako? Katahimikan. Bumaba ka na lang. At samahan si Shuji. Mula sa isang dukhang estudyante, itinaas kita bilang isang makapangyarihang babaeng mayaman. Ngunit ganito ang ginawa mo sa akin. Kung may susunod na buhay, hindi na kita pipiliin. Katahimikan. Ang pagkamatay ni Shuji ay... Ikaw, mamatay! Ano? Jiang Wenwen. Kung papayag kang magpadala ng 5 million kada buwan sa card ni Shuji, papayag ako sa kasunduan natin. Ako ba ay nabuhay muli? Nabuhay muli. Nang mamatay si Jiang Wenwen, sa nakaraang buhay ni Jiang Wenwen, buong puso niyang ibinigay. Ang sarili sa iyo? At itinaas ka bilang babaeng mayaman. Ngunit dahil kay Shuji, pinatay mo ako. Yamang binigyan ako ng Diyos ng pangalawang pagkakataon. Tiyak na paparusahan ko kayong... Wenwen, ang close mo kay Shuji. Hindi ka ba natatakot na magselos si Chenmo at kanselahin ang engagement nyo? Kung hindi niya matanggap ang ganitong bagay, mas mabuti pang kanselahin na lang. Wala pa namang kasal? Anong karapatan niya para magselos? Mga kaibigan, ngayon ay birthday ng aking matalik na kaibigang si Shuji. Ang lahat ng gastos dito, si Chenmo ang magbabayad. Woo! Si Chenmo, ang hari ng mga simp. Gusto na gusto niya kapag binibigyan natin siya ng trabaho. Ha 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 ha. Chenmo, alam kong hindi tama na ikaw ang magbabayad. B. Pero, ito kasi ay direktang utos ni Wenwen. Kaya sumunod ka na lang. Baka magalit pa siya mamaya. Tara, tagayin natin ang ating sugar daddy. Ha 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 ha. Chenmo, nababaliw ka na ba? Nangahas ka pang manunto kay Ate Shu?
Ha? Hoy, hoy. Ako. Mamamatay na ba ako? Ha? Ano? Nababaliw ka? Idudulog kita sa kasong may intensyong manakit. Sige, idulog mo ako. Tingnan natin kung kanino tutulong ang pulis. Sa akin o sa magnanakaw na yon. Oy, oy. Haha, gago ka. Ang relong ito, nagkakahalaga ng 300,000. Paano napunta sa kamay ng isang scholar na mahirap? Hindi mo ba alam kung ilang taon ang kulong sa pagnanakaw? Ang sirang relong ito ay ibinigay ko kay Shuji para paglaruan. Anong pagnanakaw ang pinagsasabi mo? Bitawan mo agad. Ang gamit ko. Anong relasyon natin? Bakit mo ako bibigyan? Chenmo, ito na ang huling beses kong sasabihin sa iyo. Bitawan mo siya. Kung hindi, magagalit ako. Magagalit? Jiang Wenwen, hindi mo ba naaalala na kung wala ang tulong ko, ngayon ay hati-hatiin mo pa sa 3 araw ang 1 pisong siopaw? Ano ba ang nangyayari, Chenmo? Noong nakaraang buhay, kapag nag-init lang ng konti ang ulo ko, sinusunod agad ni Chenmo ang lahat ng gusto ko. Bakit ngayon hindi na ito gumana? Chenmo, ito na ang huling utos ko. Bitawan mo. Kung hindi, makikipaghiwalay ako sa iyo. Si, Kung alam mo na ang pagkakamali mo, bilisan mo. Ano ang sinabi mo? Jiang Wen, simula ngayon, wala nang koneksyon. Sa pagitan natin, Kuya, tumigil ka. Kung maglalakad ka pa ng isang hakbang, magsisisi ka. Ma, pumapayag ako na pakasalan si Sujia. Totoo ba? Anak, mabuti naman at naisip mo ng mabuti. Matagal ko nang sinabi sa iyo, hindi talaga bagay sa iyo ang babaeng iyon na si Jiang Wen. Jiang Wenwen, sa pagkakataong ito, ipaparamdam ko sa iyo kung gaano ka kawalang hiya kapag wala ako. Nakasuot siya ng damit na itim. Nakatanglaw ang isang bilog na buwan. Hala, hindi kaya ito ay... Wenwen, biglang nagbago ng ganito si Chenmo. Hindi kaya gusto kanyang hiwalayan? Paano naman? Mahal na mahal ni Chenmo si Wenwen sa loob ng 7 taon. Alam ng lahat na siya ang pinakagusto niyang pakasalan. Wenwen, pakasal ka sa akin? Ikaw lang ang papakasalan ko sa buhay ko. Magkasama kayo. Magkasama kayo? Magkasama kayo. Magkasama kayo? Magkasama kayo. Magkasama kayo? Magkasama kayo? Magkasama kayo. Ate, kapag bumalik na si Chenmo, papaluhurin ko siya para humingi ng tawad sa'yo. Hoy, salamat. Pero may sakit ang tatay ko. Nasa ospital siya at kailangan ko ng pera. Ako na ang bahala sa maliit na bagay na yan. Huwag kang mag-alala. Ito lang ang perang cash na meron ako. Kapag bumalik na si Chenmo, papadala ko muna ito sa'yo. Tama na yan. Jiang Wenwen, napakabait ni Chenmo sa'yo. Araw-araw walang palya. Bumibili siya ng almusal mo, binigyan ka pa ng mamahaling regalo. Tapos ngayon, nakikipag-flirt ka sa iba. Hindi ka ba nahihiya kay Chenmo? Hoy, tigilan mo yan. Kusay ang ginawa ni Chenmo. Hindi naman hiniling ni Wenwen yon. Kung hindi niya kayang tiisin ng ganitong hirap, bakit ko siya pakakasalan? Wenwen ha? Kapag yumaman na ako balang araw, wala na siyang pagkakataong magsipsip sa akin. Dapat nga masaya na ako na nagsisipsip pa siya ngayon. Sino nagsabi? Sino nagsabi? Hi! Naku, sino yung gwapong yun? Ako ang gwapo. Mas gwapo pa kay Shuji, ang campus heartthrob namin. Hindi,
Hindi kasing gwapo ni Shuji, ang isang ikasampu niya. Ikaw si Chen mo? Chen mo talaga. Ang laki ng pinayat mo. Halos mas gwapo ka pa sa akin. Chen mo, nagpa-plastic surgery ka ba? Ang galing ng pera. Pwedeng pang freeze ng mukha. Pero may narinig ako. May side effect ang pagpa-freeze ng mukha. Bakit? Hindi na gumagana ang utak mo? Tol, tingin! LV bag yan ni Chenmo? Kahapon lang inilabas sa Paris yan. Chenmo, ganyan ka pa rin talaga. Material na bagay lang alam mo para mapasaya ako. Buti naman na intindihan mo. Alam mong magpakumbaba. Bigay mo na. Itapon mo nga to para sa akin. Hahaha. Haha. Akala ko binigyan mo siya ng bag. Ang pala, pinatapon mo lang ang tag. Chenmo, ano ba ang ibig mong sabihin? Anong kinalaman mo sa bag na binili ko gamit ang sarili kong pera? Hindi ba't para mag-sorry sa akin ang pagbili mo ng bag na ito? Regalo para sa pagpasok mo? Aray, ang ibang tao kasi. Kahit ang tag ng basura. Hoy, kawawa naman. Ano? Sinasadya mo bang galitin ako? Gagalitin kita? Karapat dapat ka ba? Dati, bulag ako. Ngayon, wala ka ngang karapatang magbuhat ng bag ng tropa ko. Ikaw! Anong nangyayari kay Chenmo ngayon? Dati, hindi siya kailanman nangahas sumagot. Hey, Anong ingay yan? Klase na, bumalik na kayo sa upuan ninyo. Oh, klase na. Sige, tama na ang klase. Chenmo! Umalis ka sa daan. Chen mo, ginagawa mo to para lang mapansin ka ni Wenwen. Di ba? Anong pagpapanggap yan? Tama. Chenmo, yung paghampas mo kay Shuji nung nakaraan, hindi pa yan nababayaran. Ganito na lang, simula ngayon, magpadala ka ng 5 million sa account ni Shuji bawat buwan. Pagkatapos patatawarin kita. Xiao Wenwen, tama ba ang narinig ko? Pinapadala mo ako ng 5 million sa kanyang card? Ikaw ba ang nananaginip? O ako ang nananaginip? Ikaw, Chen mo, ang yaman-yaman mo na. Ano naman kung tulungan mo si Shuji? Bakit ka ganyan kaselan? Dahil mayaman ang pamilya ko, ako na lang ang magiging tanga. Ang pamilya mo halos hindi na makakain dahil sa kahirapan. Bakit ako pa ang sinisisi? At saka, bakit ko tutulungan ang isang taong walang kinalaman sa akin? Chenmo, ang galing-galing ni Shuji sa pag-aaral. Kung dahil sa kahirapan ay huminto siya sa pag-aaral, kaya mo bang panagutan yan? Xiao Wenwen. May sakit ka ba? Anong pakialam ko kung makakapag-aral siya o hindi? Kumbaga, ama ba ako niya? Tuwing nakikipag-ugnayan si Gengeng, Xiao kay Shuji, parang isang malaking biyaya sa akin. At yung mamahaling kotse at bahay na ibinigay mo kay Shuji, ang laki ng ginastos, 50 million. Gusto mo pang magpakasal sa kanya bilang manugang? Wenwen, siguradong galit pa rin si Chen mo. Dahil nung birthday ko, pinagbayad ko siya. Chenmo, tama na yan. Tumutulong lang ako kay Shuji bilang kaklase. Hanggang kailan ka magseselos? Nagseselos? Ginagawa mo to para pansinin kita, hindi ba? Aminado ako. Epektibo. Simula ngayon, magpadala ka ng 500 pesos kada buwan sa account ni Shuji, tapos papatawarin kita. Ha? Jiang Wenwen, kung may konsensya ka pa, ibalik mo lahat ng perang ginastos ko sa iyo nitong mga nakaraang taon. Ate, anong sinasabi niya? Ito ay ang bawat sentimong ginastos ko sa iyo nitong mga nakaraang taon. Natala ko lahat
Pat yung 500,000 pesos mong tuition kada taon, ako rin ang nagbabayad. Kinalkula ko, halos 53 million pataas. Papaikliin ko na. 50 million. Chen mo, kusa mong ginastos yung pera para kay Wenwen. Walang sense na hingin mo ulit. Wenwen, kahit magbasura ako, hindi ko hahayaang mawala ang dignidad mo dahil sakin. Ate, Kusa? Hindi ko sinabing kusa. Si Jiang Wenwen ang nagsabi na hiniram niya ang pera sa akin. Hindi ka naniniwala? Kayo. Ha? Katibayan ng utang. Jiang Wenwen? Hindi bad. Magtatakas ka. Ano? uutangin ko muna ito sa'yo. Huwag mong isipin na makakapagpatali ka sa akin dahil dito. Kapag naging matagumpay na ako balang araw, babayaran ko ng 10 beses ang halaga nito. Si. 50 million lang naman yan. Pagkatapos ng 15 taon, ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na kakayahan. Ang ibig mong sabihin? Ibig mong sabihin, pagkatapos ng 15 taon, babayaran mo si Lirong? Tama. Jiang Wen, walang pagkakamali rito. Akala mo ba, dahil lang sa sarili mong kakayahan kaya ka nakaupo bilang presidente? Ha? Chen Mo, hindi mo ba naiisip na? Kung wala ka, hindi ako mabubuhay? Pero ngayon, sa pagkakataong ito, kapag wala ka na, mas magiging maayos ang buhay ko. Ganoon ba? Chen Mo, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung luluhod ka ngayon at hihingi ng tawad sa akin, pag-iisipan kong bigyan ka ng pagkakataon pagkatapos. Kung hindi, wala ka ng daan para magsisi. Wag. Ang karangalang yan, ibigay mo na lang sa iba. Si, Chen mo. ikaw ang may gusto nito. Sandali. Nagsisisi ka na ba agad? He. Masyado kang nag-iisip. Ang laki ng utang mo sa akin. Kung hindi ka pipirma at maglalagay ng pirma, Kanino ko hahanapin to sa hinaharap? ha? Halika, umirma ka. Maglagay ng pirma. Oy. Sabi ni Chen Yi, pumayag ka na pakasalan ako? Tama. Pumapayag ka ba? Pwede. Pero may 3 kondisyon ako. Sabihin mo. Una, burahin mo si Jiang Wenwen sa iyong telepono. Pangalawa, palitan mo ang pangalan ko sa contacts mo ng asawa. Pangatlo, gusto kong may hawak kang bulaklak at ipahayag sa harap ng lahat sa harap ng paaralan ang relasyon natin. Walang problema. Mabuti. Magkita na lang tayo mamaya. Aking magiging asawa. Magkita tayo mamaya? Kanselahin agad ang lahat ng schedule. Pumunta ka agad sa Jiangcheng. Opo. Wenwen, seryoso na kaya si Chen mo ngayon? Naniniwala pa rin kayo? Wenwen, ano ibig mong sabihin? Ginagawa niya lang yan dahil nagagalit siya at malapit ako kay Shuji. Kapag gumaway lang ako sa kanya, babalik siyang parang asong sunod-sunuran. Ah, ganun pala. Gets ko na. Hindi talaga kayang iwan ni Chen mo si Wenwen. Wenwen, tama ka nga. May natanggap akong balita. Nakatayo si Chen mo ngayon sa harap ng gate ng school. Sa itsura niya, siguradong humihingi ng tawad kay Wenwen. Di ba? Tama ako? Pero, Kung hindi siya luluhod para humingi ng tawad kay Shuji, hindi ko siya patatawarin. Pero hindi ba kayo nagtataka? Iba si Chen mo ngayon. Dati puno ng pagmamahal ang tingin niya kay Wenwen. Ngayon, halatang halata ang pagkaayaw sa tingin niya sa kanya. Jiang Wen, mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Magdeposito ng 6 milyong piso sa account ni Shuji, tapos patatawarin kita.
Imposible. Ganun lang talaga si Chen mo. Nagpapadrama. Humph. Tingnan mo. Ano sabi ko? Hindi talaga makapagpigil si Chen mo. Siguradong hinahanap niya si Wenwen. Anak, pinalayas kami ng nanay mo sa Eugene Yuan ng Property Management. Ano? Ano? Hindi ba ito ang mensahe ni Chen mo? Seryoso na ba talaga si Chen mo? Chen mo, talagang ginulo mo ako ngayon. Kung hindi ka luluhod at hihingi ng tawad sa akin, hindi kita mapapatawad. Wenwen, bakit hindi ikaw na lang ang mag-message sa kanya? Baka kasi iwan ka na talaga ni Chen mo. Magsisisi ka. Magsisisi? Magme-message na ako sa kanya ngayon para umuwi siya agad at humingi ng tawad sa akin. Ano? Na-block ka pala. Hoy, ikaw talaga Chen Mo. Nag-block ka pa sa akin. Hello? Aji? Anong nangyari? Wenwen, kakatanggap ko lang ng tawag ng tatay ko. Nasa ospital siya ngayon. Pwede mo ba akong samahan para dalawin siya? Huwag kang mag-alala, AG. Pupunta na ako para samahan ka. Ha? Tingnan mo. Sige, alis na tayo. Chen Mo, Shuji, may sakit ang tatay niya. Ikaw na lang ang umuwi ng taxi. Jiang Wenwen, ano na naman ang gusto mo? Bilisan mo! Dalhin mo kami sa ospital! Ano pang hinihintay mo? Hindi mo ba ako narinig? Sa ospital? Miss, sino ka ba? Pribado ang sasakyang ito. Bumaba ka nga agad. Bulag ka ba? Hindi mo pa kilala si Wenwen? Anong Wenwen? Anong lamok? Kung hindi kayo bababa, tatawag ako ng pulis. Ikaw. Chen Mo, ano pang hinihintay mo? Sabihin mo sa driver mo na ihatid kami sa ospital. Kung maantala ito, hindi kita patatawarin. Jiang Wenwen, linawin mo nga, kotse ko ito. Kotse mo, kotse ko rin yan. Kung patatagalin mo pa, gusto mo pa bang maging tayo? Ano? Anong ginagawa mo? Jiang Wenwen, kung gusto mong maghiling, sa templo ka pumunta. Dito sa harap ko. See? Tama na. Chen Mo, binibigyan ka na ng pagkakataon. Huwag mong sayangin. Nandito ka para mag-propose sa akin, di ba? Ako ang mag-propose sa'yo? Kung hindi, ano pa ang hinihintay mo dito? Siyempre, ako ang hinihintay niya. Siyempre, ako ang hinihintay niya. Wow! Sino to? Ang ganda-ganda! Para siyang probinsyana sa tabi niya. Tingnan niyo yung plaka sa likod ng sasakyan niya. Parang hindi galing sa Jiangcheng, no? Sabi niya, siya yung hinihintay ni Chen Mo. Napakagandang babae. Talagang hinanap si Chen mo? Chen Mo, ang tagal nating hindi nagkita. Ang bilis mong pumunta? Pumayag na ang pamilya mo? Siyempre, Para sa'yo. salamat. Ang ganda ng bulaklak. Chen mo, sino itong kaklase mo? Tara na. Ang daming langaw dito. Chen Mo, hintay! Paliwanag mo sa akin. Sino siya? Hindi mo ba nakikita? Siya ang hinihintay ko. Ano? Ang hinihintay? Siya? Ano ang relasyon ninyo? Unang beses nating magkita, ako ang kasintahan ni Chen Mo.
unang pagkikita, ako ang kasintahan ni Chenmo, ang kanyang nobya. Ano? Nobya ni Chen mo? Hindi ba si Chenmo ay nakikipag-ugnayan kay Jiang Wenwen? Paano nagpalit ng nobya? Nobya? Chenmo, hindi ka ba nagkagalit kay Wenwen kaya kumuha ka ng artista? Ang pangit naman ng paraan mo. Alam ng buong eskwelahan na si Wenwen lang ang gusto mo. Ngayon, kumuha ka lang ng kung sino? Nagpapanggap ka lang, di ba? Chenmo, kumuha ka pa ng extra. Ginagawa mo lang to para pilitin akong kilalanin ka sa harap ng lahat, di ba? Sige, magkano ang binayad niya sa'yo para sa palabas na to? Galit na ako sa'yo. Umalis ka na! Oy, ikaw, nobya? Alam mo ba ang password ng bangko ni Chenmo ay birthday ni Wenwen? Hindi ka ba nandidiri sa perang ginagamit mo? Bumili ka na nga ng bahay sa Haicheng. Nagpapanggap ka pa rin? Ikaw? Tumawag ka sa akin? Akala mo nagpapanggap lang ako? Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Malapit lang talaga ako kay Shweje. Ngayon din, ihatid mo siya. At humingi ka ng tapat na paumanhin sa akin. Pag-isipan ko, na aminin ang problema mo sa harap ng lahat. Chenmo, isang simplang kita. Ako ang magsasawa sa'yo, hindi ikaw sa akin. Narinig mo? Pinatawad ka na ni Wenwen. Huwag kang magpa-cute. Gusto mo ng gulo sa pag-amin? Sige, Jiang Wenwen. Ngayon din, lilinawin ko sa'yo. Siya? Siya ang kasintahan ko. At sa hinaharap, magiging nobya ko siya. Chenmo, ginawa niya to para galitin ako. Ako at itong babaeng to, sino ang pipiliin mo? Hinampas mo pa ako? Sino ang nagpahintulot sa'yo na hawakan ako? Ikaw pa, ang lakas ng loob mong makipag-agawan sa akin. Si Suan Yue, para sa isang lalaki. Karapat-dapat ka ba? Suan Yue? Siya kaya ang bunsong babae ng pamilyang Su? Sa kabisera? Naku, kaya pala hiniwalayan siya ni Chenmo. Kung ako, hihiwalayan ko rin siya. At saka, yung bahay na sinasabi mo, malamang ito yun. Sa palagay ko, nagkakamali ka. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Mukhang papalitan na ang babaeng may-ari ng Riverview Wedding House. Ikaw! Bahay ko ito! Oh, Chenmo, ang tagal na ng relasyon mo at ni Wenwen, paano mo siya mapagbibintangan? Alam ko, dahil malapit ako kay Wenwen, kaya lagi kang may sama ng loob sa akin. Dito, humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Shapatosh. Chenmo, anong ginagawa mo? Wenwen, huwag mong sisihin si kuya mo. Hindi sinasadya ni kuya mo. Ako mismo ang nadulas. Wala itong kinalaman kay kuya mo. Kuya mo, paumanhin. Alam ko, dahil sobrang lapit ko kay Wenwen, kaya lagi kang may sama ng loob sa akin. Dito, taos puso akong humihingi ng paumanhin sa'yo. Tesk, sa nakaraang buhay, bakit hindi ko napansin na ang plastic mo pala? Chenmo, hindi mo pwedeng apihin si Sujie dahil lang mayaman ka? Mag-apologize ka na kay Sujie. Mag-apologize ka kay Shujie. Ate, kung mahilig ka talagang magdrama, pagbibigyan kita. Nakalimutan mo ba na may CCTV dito? Kung ako ba ang nakasugat sa kamay mo, tingnan na lang natin, di ba? Ay, aray, maliit lang tong sugat. Okay lang, wag nang tingnan ng CCTV. At saka, paulit-ulit mong sinasabi ang relasyon ko kay Jiang Wenwen sa loob ng napakaraming taon, hindi mo ba talaga alam kung sino talaga ang gusto ni Jiang Wenwen sa lahat ng mga taong yon? Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Jiang Wenwen, nitong mga nakaraang taon, tinatanggap mo ang suporta ko habang naglalandian ka naman kay Shujie. Akala mo ba hindi ko alam ang mga yon? Ano? Nagkikita pala sila sa labas ng patago kay Chenmo. Siya. Ginamit pa niya ang pera ni Chenmo para sustentuhan yung lalaki sa labas. Napakawalang hiya. Karapat-dapat lang naiwan siya ni Chenmo. Hindi ganoon. Huwag kayong makinig kay Chenmo. Ako at si Wenwen. Mabuting magkaibigan lang talaga kami. Magkaibigan? Nitong mga nakaraang taon, ang perang ibinigay ko kay Jiang Wenwen, paano mo ipapaliwanag yun? Ikaw na isang mahirap na estudyante, paano ka nakapag-aral sa eskwelahan namin? Chenmo, kailangan ng ebidensya sa lahat ng bagay. Oo? Ebidensya, di ba? Sige, ito ang ebidensya.
Sabi ko na nga ba, isang estudyanteng mahirap, araw-araw kumakain ng masarap at umiinom ng mamahalin. Yun pala, sa pera ni Chen Mo umasa. Ang kapal ng mukha. Ang ganitong tao, dapat magsilaya sa paaralan natin. Hindi ganoon. Peke ito. Ito. Anong kalokohan to? Kung peke ito, paano mo ipapaliwanag na ikaw, isang mahirap na estudyante, sa paaralan natin ay nabubuhay lang? Napakaganda. Ako. Mayroon pa akong mas nakakagulat? Gusto mo bang makita? Ha? Ano? Diyos ko, hindi ko akalain na si Jiang Wenwen ay ganitong klaseng tao. Nakapasok siya sa paaralan natin dahil kay Chen Mo. Probinsyano talaga ang probinsyano. Walang utang na loob. Kahit aso, alam magpasalamat, diba? Tama na, Chen Mo. Huling pagkakataon na ito para sa iyo. Aminin mo ngayon din na ginawa mo ito dahil sa selos? Kung hindi, kapag ako'y naging matagumpay, ang una kong gagawin ay iboboykot ang Chen Group ninyo. Boboykotin mo ako? Jiang Wenwen, linawin mo nga, ikaw, isang mahirap na estudyante, boboykotin mo ako? Chen Meng, may hangganan ng aking pasensya. Mula ngayon, ititigil ang lahat ng suporta kay Jiang Wenwen. Ano? Hindi magtatagal. Pagbabayaran mo ang ginawa mo ngayon. Hoy, hindi. Pasensya na ha. Nakita mo yung kahihiyan ko. Ano ba ang mga ito? Ang buhay ay parang gulong, minsang nasa ibabaw, minsang nasa ilalim. Huwag mong hamakin ang mahirap na kabataan. Bakit ganyan ang mga tao sa eskwelahan nyo? Hoy, kapag malaki ang kagubatan, iba't ibang ibon ang naroroon. Kaya? Seryoso ka ba sa sinabi mong gusto mong makipagkasundo sa akin? Hindi. Para lang galitin si Jiang Wenwen. Sobrang seryoso ako. Kung hindi ka naniniwala, maaari akong manumpa Huwag nga. Naniniwala ako. sa iyo. Pagod ka siguro galing sa Shangqiu? Dadalhin kita kumain. Tapos, ipakilala kita sa nanay ko. Si. Mahal na hari. Ang kapal ng mukha ni Chen Mo. Ginanyan niya tayo. Wen, sa pagkakataong ito, huwag mo siyang patawarin. Chen Mo, kasalanan mo ito. Binigyan pa kita ng pagkakataon. Kung ganito na, huwag kang magalit kung hindi kita patatawarin. Wenwen, pasensya na. Kasalanan ko lahat ito. Kung hindi dahil sa akin, hindi si Chen Mo makikipagkasundo sa iba. Ganito, puntahan natin si Chen Mo ngayon at humingi ng tawad. Kahit anong mangyari, papatawarin ka niya. Huwag na. Aji, kahit makipagkasundo siya sa akin, hindi ako papayag. Ano? Tatay? Nanay, anong ginagawa ninyo rito? Ano pa ba ang dahilan? Walang dahilan. Pinalayas kami sa bahay na yon. Bakit kaya nangyari yon? Anak, Oo nga. Kanina, sinabi mong hindi ka papayag sa pag-aalay ni Chen Mo. Dahil ba ito kung bakit kami ng tatay mo ay pinalayas sa bahay na yon? Tito at tita, paumanhin po. Kasalanan ko po ang lahat. Dahil masyado akong malapit kay Wenwen, kaya nagalit si Chen Mo. talagang gago yung lalaking yon. Ang lakas ng loob niyang gawin yan sa amin. Anak, maayos naman ang lahat. Bakit mo siya hiniwalayan? At pagkatapos ng hiwalayan, saan na tayo kukuha ng pera? Nanay, tatay, huwag kayong mag-alala. Kahit hiwalayan ko si Chen Mo, may plano ako. Ito ang susi sa Guanhai Yunting. Guanhai Yunting? Naku! Yung tinatawag na reyna ng Guanhai Yunting? Narinig ko, ang isang bahay doon ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Wow! Anak, ito. Saan galing? Ginang Yang, napili ng aming kumpanya ang iyong proposal. Bilang kabayaran, bibigyan ka namin ng isang bahay sa Guanhai Yunting. Totoo ba? Salamat po. Gusto.
Ito, Wenwen, ikaw ba ang gumawa nito? Tama. Wenwen, ang galing-galing mo talaga. Imposibleng hindi magtagumpay ang planong ito. Sa nakaraang buhay, napilitan akong sumuko dahil sa pera. Sa buhay na ito, kahit gaano pa karami ang handa niyang sabihin, hindi ko nahahayaang gamitin niya ang pera para Mabuti. Mabuti. Anak, talagang sayo ang bahay na ito? Oo. Magtatayo ako ng negosyo pagkatapos at bubuo ng sarili kong negosyo. Mabuti. Talagang anak ko. May talento at ambisyon tulad ko. Matagal ko nang ayaw kay Chen mo. Kung wala lang siyang pera, hindi ko siya papayagang makipagrelasyon sa anak ko. Ito talaga ang bahay. Kumpara sa tinitirhan natin dati, mas maganda ito ng ilang beses. Chen mo, maghintay ka. Kapag nagtagumpay na ako, Kinoo. Tulad nga ng inyong hinala, dinala ni Jiang Wenwen ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa Guan Haiyunting. Mabuti. Ipaayos mo na ang property management na pumunta roon. Anong nangyari? Dati, kumuha si Jiang Wenwen ng isang proposal. Gusto niyang gamitin ito para makakuha ng isang villa. Kapalit ng isang villa ang proposal? Pumayag ka? Siyempre. Sa nakaraang buhay, para protektahan ang dignidad ni Jiang Wenwen, hindi ko binuksan ang katotohanan. Kaya akala ni Jiang Wenwen, ang villang ito ay dahil sa sarili niyang kakayahan ang nakamit niya. Pero ngayon, siyempre, kinuha ko na rin pabalik. Mahirap talaga akong paniwalaan na gagawin mo ito. Mamaya, gusto mo bang samahan akong manood ng magandang palabas? Siyempre, ganitong eksena, siguradong pupunta ako. Wow, ito pala ang Guan Haiyunting. Ang ganda-ganda naman. Anak, ang pinakaipinagmamalaki ng iyong ama ay ang pagkakaroon ng isang anak na tulad mo. Talaga nga, kahit wala si Shen Mo, hindi mapag-aalinlanganan ang kakayahan ni Jiang Wenwen. Kailangan kong mahigpit na hawakan ang punong ito ng kayamanan. Aji, pumasok tayo ng magkasama. Si, Venven, Huwag kang magpabaya. hayaan mong masahehan kita. Ang bahay, Ako rin. ako rin. Sige, magsaya kayo. Shen mo, may mukha ka pang humarap sa amin? Jimo, narinig ko na nakakuha ng investment ang anak ko at malapit nang maging pinakamayamang babae. Kaya naparito ka para humingi ng tawad? Sasabihin ko sa iyo, huli na ang lahat. Noon, dahil nakita naming may silbi ka pa, kaya namin hinayaang mag-date ka sa anak namin. Ngayon, nakatira na ang anak ko sa malaking villang ito. Gusto mo pa ring maging manugang ko? Panaginip lang yan. Paano kung may posibilidad na umuwi lang ako? Umuwi ka na. Chen mo, Huwag mong isipin. na dahil lang may pera, pamilya mo, kaya mo nang tumira sa ganitong mansyon. Tumingin ka nga sa salamin. May kakayahan ka ba para dito? Chen Mo, kung gusto mong makita ang mansyon ni Wenwen, hindi mo kailangang magtago. Kami, hindi kami kuripot. Gaano kayo kasigurong? Ang mansion na ito? Ay sa kanya? Siya? Huwag mong isipin na ikaw lang ang may kayang tumira dito. Siya? Maling password. Ay, pasensya na. Nakalimutan ko na. Itong kamay na ito. Nagbukas ang lock. Tingnan mo. Ang galing. Chen mo, kung gusto mong pumasok at tumingin, pwede ka naming bigyan ng pagkakataon. Sige. Gusto ko rin talagang makita kung ano itsura nitong mansion. Ang kapal naman ng mukha nito. Mamaya, tignan mo kung paano masampal ang mukha mo. Diyos ko, hindi ba ako nananaginip? Ang ganda ng interior design, ang ganda ng estilo.
Parang bahay na pangarap ko lang. Bahay na ganito. Sa TV ko lang nakita. Wenwen, kailangan mong mag-iwan ng kwarto para sa akin. Kahit maging katulong mo ako, okay lang. Huwag kang mag-alala. Chenmo, nakita mo? Kung hindi ito mansyon ni Wenwen, paano tayo makakapasok? Tama. Kumpara sa bahay mo, ang layo ng bahay ni Wenwen. Talagang karapat-dapat ang aking anak. Kumpara sa dati naming tinitirhan, ito ang tunay na bahay. Tama. Chenmo, ang kapal ng mukha mong ipatira kami sa murang mansyon. Tama lang na hiniwalayan ka ng anak ko. Ang ibang tao, akala nila pag mayaman sila, pwede na silang maging bastos. Pero sa totoo lang, sila ang ignorante. Wow! Wenwen, pwedeng ibigay mo sa akin. Ang action figure na ito, mukhang napaka-high-end nito. Hindi pwede. Chenmo, tinanong ko si Wenwen. Hindi naman kayo nagtatalo. Oo nga. Akala mo ba, bahay mo ang mansion dito? Paano kung... Totoo? Na bahay ko ito? Hahaha. Chenmo, sino ka ba? Totoo namang mayaman pamilya mo, pero hindi mo ba naisip kahit gaano kayo kayaman, kaya niyong bilhin ang mansyon dito? Ito ang Gwanhai Yunting. Chenmo, alam kong ayaw mong aminin, pero ito ang katotohanan. Pagkatapos kang iwan ni Wenwen, mas giginhawa lang ang buhay niya. At ito ang pinakamagandang patunay. Tama. Ang paghihiwalay ni Wenwen sa'yo ang pinakatamang desisyon niya. Ano? Simula pa lang ito. Hindi magtatagal. Lulupigin kita ng tulog. Wenwen, matagal ko na talagang pangarap na maging isang designer. Pwede ba? Ako na ang mag-design nitong bahay na ito. 1, 1, 1, 1. Siyempre naman. Gawin mo kung ano ang gusto mo. Kapag naayos ko na ang mga magulang ko, sasamahan kita sa ospital para bisitahin ang tatay mo. Totoo ba? Wenwen, ang swerte ko sa'yo. Sakto, gusto ko sanang magpagawa ng kalan dito. Di ko talaga gusto yung mga lutong apoy sa lungsod. Shuji, huwag mong kalimutang isama yon sa design. Walang problema. Ah, oo nga. Ako rin. Gusto ko ng kulungan para sa mga manok sa bakuran. Shujie, tulungan mo rin ako dyan. Sige, walang problema. Gagawin ko na ngayon. Sandali. Hoy, Chenmo, kailan ka ba matatapos? Nakita mo na, bakit di ka pa umalis? Tinatantya ko lang ang oras. Dapat nandito na rin ang mga taga-association, di ba? Sa tingin ko, ang dapat umalis ay kayo. Chenmo, napansin ko, parang gamot na pandikit ka. Hindi matanggal-tanggal. Tatlo. Kung hindi ka ba aalis, tatawagan na namin ang guard. 2. Ate, tawagan mo na. Sino ang may-ari dito? Ako si Kayo ba? Kami ang property management dito. Ito ang association dues ninyo na hindi nabayaran noong nakaraang buwan. Bayaran ninyo na. Association du? Ang mahal naman. 20,000? Naku! Hindi pa naman ako nakatira dito. Bakit ang mahal ng association dues? Miss, exclusive subdivision ito. Ganito na talaga ang presyo ng dues dito, kahit hindi ka tumira dito. Wenwen, ang mahal naman nito? Hindi ba tayo nakatira dito? Kailangan na nating magbayad ng ganito kalaking halaga? Oy, hindi naman siguro. Nakatira ka sa napakagandang bahay, tapos itong maliit na association dues ay hindi mo mabayaran? Sino ba ang minamaliit mo? Kaya ni Wenwen bumili ng magandang bahay, hindi niya kayang bayaran itong dues? Ikaw, na hindi naman dito nakatira? Bakit ka nakikisali? Nanay, kunin mo muna ang ID mo at bayaran ito. Kapag nakapag-ipon na ako, babayaran kita ng 10,000. Tama. Kumpara sa magiging tagumpay ni Wenwen sa hinaharap, maliit na halaga lang ito. Pero, wala na tayong pera. Ano? Paano naman nawalan ng pera? Binibigay ni Wenwen sa'yo ang perang ipinangako niya sa akin bawat buwan. Paano ka nawalan ng pera? Ako? Nagdagdag lang ako ng ilang bag. Naubos na ang pera. Ikaw, ang babaeng gastadora. Anong nangyari? Hindi ba tama ang hula ko? Hindi ba nyo pa nga mabayaran ang bayad sa asosasyon? Sinong nagsabing wala akong pera? Ma, meron ka namang tinatagong pera, di ba? Kunin mo na agad yon. Ano? May tinatago ka pang pera? Ito na lang talaga ang natitirang pera natin. Anong kinakatakot mo?
Napakagaling ng anak kong babae. Matatakot ka pa ba sa kakulangan ng pera sa hinaharap? Salamat sa kooperasyon. Nakita mo ba, Chen mo? Hindi katulad mo si Wenwen. Ang galing. Ganito karaming bayad sa asosasyon. Kayang-kaya naming bayaran. Akala mo ba lahat ay kasing kuripot mo? Sige na, kung wala nang ibang problema, uwi na muna kayo. Kailangan pa naming ayusin ang bahay. Sandali lang. Pinsan, may isa pang huling bagay. Ngayong nabayaran na ninyo ang utang, simula ngayon, opisyal nang ipagbibili ang bahay na ito. Ano? Ipinagbibili? Oo, hindi ba't ipagbibili mo ang bahay na ito? Pirmahan mo ang pangalan mo dito sa kontrata. Magkakabisa na ang kontrata. Ito, hindi ko sinabing ipagbibili ko ang bahay. Nagkakamali ba kayo? Hindi namin ito ipinagbibili. Oo, napakagandang bahay nito. Paano namin ito ipagbibili? Pero kanina lang, tumanggap ako ng abiso. Ipinagbibili ng may-ari ang bahay na ito. Wenwen, baka naman. Hindi ba ikaw ang may-ari? Siyempre, bahay ko ito. Tama. Kung hindi kay Wenwen ang bahay na ito, paano niya tayo mapapapasok dito? Anong nangyayari? Wenwen, baka hindi nga talaga sa'yo ang bahay na ito. Napakabuti mo naman. Aga-aga kang nagbabayad ng association dues para sa iba. Nagkakamali ba kayo? Hindi ko kailanman sinabing ipagbibili ko ang bahay. Hindi ito mali. Kanina lang, nakausap ko sa telepono ang may-ari dito. Telepono? Wala akong natanggap na tawag. Siyempre, wala kang natanggap na tawag dahil hindi ka naman talaga ang may-ari ng bahay na ito. Sino kayo? Ako ang abogadong kinatawan ng may-ari ng bahay na ito. Ayon sa ipinagkatiwala sa akin ng aking kliyente, ang bahay na ito ay nasa ilalim na ng aking buong kapangyarihan. Ano? Abogadong kinatawan para sa bahay? Paano nangyari yon? Oh? Alam ko na, Chen mo. Ikaw na naman ang may pakana nito, di ba? Nakikita mo, patuloy na umuunlad ang buhay ni Wenwen. Naiinggit ka. Kumuha ka ng 2 artista para magpanggap na abogado, para lang magpasikat. Ako ang naghanap ng peking abogado? Jiang Wen, hindi mo talaga inakala na ikaw ang may-ari ng bahay na ito? No? Kung hindi si Wenwen ang may-ari ng bahay na ito, paano kami nakapasok? Hindi ko akalain na ganyan ka pala, Chen mo. Tama lang na hiniwalayan ka ni Wenwen. Tama ang desisyon niya. Tama nga. Chen mo, umalis ka na kasama ng mga kasama mo sa bahay namin. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Tumawag ng pulis. Attorney Wang, kumpleto ba ang mga dokumentong dala mo? Tungkol sa mga walang basehang haka-haka at pang-aabala ng mga walang kinalamang tao, sa tingin ko, may karapatan kang direktang umaksyon. Oo, Ginoong Chen. Kumpleto na ang lahat ng dokumento. Chen mo, wala kang hiya. Hanggang ngayon pa ba? Nandito ka pa rin para maglito ng mga tao? Sa pagkakataong ito, talagang hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Jiang Wenwen, masyado kang mangmang, nakakatakot na. Nagdududa ako. Sila, mga manloloko lang na inarkila nitong taong ito. Iminumungkahi kong tumawag kayo ng pulis ngayon din. Binibining Jiang, pakitingnan mo mabuti. Nakasulat ng malinaw sa puting papel at itim na tinta sa dokumentong ito ng pagtatagubilin. Ano naman? Napakagaling na ngayon ng teknolohiya sa paggawa ng peke. Teka. Yamang wala sa inyong dalawa ang makapagpaliwanag ng malinaw. Tatawagan ko na lang ang may-ari ngayon. Ano? Ngayon, malapit nang mabunyag ang iyong tunay na mukha. Ano? Siyang may CMA. Ay naku! Paano may nakatawag sa akin? Pasensya na. Naalala ko na. Mukhang talagang nasa pangalan namin ang bahay na ito. Ano? Anong nangyayari? Nagkakamali kayo, di ba? Dapat si Wenwen ang may-ari ng bahay na ito. Nakuha niya yon dahil sa proposal niya noon. Anong kinalaman ni Chen mo? Aitin. Oo nga, oo. Talagang nagkakamali kayo. Anak ko ang tunay na may-ari ng bahay na ito. Oo, talagang mali kayo. Baka dapat balikan nyo at i-double check? Oo. Oo nga, anak. Hindi mo ba sinabing galing sa investor ang bahay na ito? Tawagan mo sila, malalaman natin. Tama. Tawagan mo na sila agad. Sige, tatawagan ko siya kaagad.
Assistant Zhao, may peke na nagpapanggap na may-ari ng bahay na ito. Pakipatunayan mo sa kanila kung sino ang tunay na may-ari. Mapapatunayan ko. Ang bahay na ito. Walang kinalaman kaya kung patunayan. Ang bahay na ito ay walang kinalaman sa'yo. Naririnig mo ba? Ang bahay na ito? Hindi si Assistant Zhao, nagloloko ka ba sa akin? Ang bahay na ito ay resulta ng napakagandang plano na ginawa ko para sa kumpanya ninyo. Nakuha ko ito ng marangal. Nakuha sa napakagandang plano. MS, Jiang, huwag kang masyadong feeling. Ang plano ng isang estudyanteng walang karanasan ay napakagaspang, parang basura lang. Anong normal na kumpanya ang magpapaupa ng bahay bilang premyo sa'yo? Kumakata ka lang! Ang boss mo mismo ang pumirma at umaprob doon. Siya mismo ang nagsabing puno ng talino at potensyal ang plano ko. Ako raw ang pinakamagaling na baguhan na nakita niya. Ganoon siya kahanga sa akin. Kung alam ko lang na ganyan ang sasabihin mo sa trabaho ko, hindi kita palalampasin. Tama. Kinilala ng boss ninyo ang kakayahan ni Wenwen. Ayaw mo bang tumupad sa pangako? Sa tingin ko, may mga taong naiinggit sa malaking benepisyo ni Wenwen. Nagseselos kaya kumuha ng mga tao para magpanggap. Ang sama naman. Tama, tawagin niyo ang boss niyo para makita niya kung talagang kinikilala niya kami. Magaling si Wenwen. Ang anak kong babae ay nagtamo nito sa pamamagitan ng tunay niyang kakayahan. Bigyan niyo kami ng paliwanag ngayon din. Kung hindi, hindi kami titigil dito. Gusto mo bang makita ang aming boss? Oo, gusto kong marinig mismo sa bibig niya. Gusto kong tanungin siya kung nananatili pa bang totoo ang pangako at paghanga niya noon. Ang aming boss. Nasa likod mo siya. Hello? Paumanhin. Ang boss na napakahanga-hanga raw sa'yo ayon sa inyo, malayo man nasa harap mo na. Ang kumpanyang pinadalhan mo ng plano mo, akin din iyon. Ano? Ikaw ang may pakana sa lahat ng... Mabuti. Sige, Chen mo. Ang kapal talaga ng mukha mo. Para lang makuha ang gusto ko. Hanggang sa ganito ka pa. Jiang Wenwen. Hindi mo ba alam na hindi maganda ang proposal mo? Hindi ba? Ang luma mong proposal, matagal nang hindi tinatanggap ng merkado. Para sa amin, basura lang yan. Ano? Paano nangyari yon? Bakit hindi? Ang proposal mo, matagal nang hindi ginagamit sa Europe. Ikaw lang ang nag-iisip na may halaga yon. Hindi totoo yan. Chen mo, akala mo susuko ako sa'yo dahil dito? Sasabihin ko sa'yo, hindi talaga mangyayari yon. Ngayon, hindi ako susuko sa'yo dahil dito. Jiang Wenwen, nag-iisip ka lang masyado. Hindi ko sinasabing sumuko ka. Tignan natin. Ingat, mabuti yan. Maayos ang paghahanda mo. Sunod-sunod pa. Kumusta? Maganda ba ang palabas? Ano? Si, Pupunta na ako agad. Bini-bini. Ginoong Chen, naayos ko na ang kwarto ni Lola Liu sa ospital. Nagsasagawa na ng konsultasyon ang mga eksperto. Tiang Xiang, salamat sa pagod ninyo. Hindi naman. Trabaho ko lang naman ito. Ginoong Chen, ang tagal nating hindi nagkita. Presidente Xiang. Kayong dalawa, magkakilala. Mukhang walang hindi nakakakilala kay Ginoong Chen dito sa Jiangcheng. Tiang Xiang, ang pagpunta ko rito ngayon, sana matulungan ninyo ako sa isang maliit na bagay. Bini-bini, ano po iyon? Kailangan kong dumalo sa auction pagkatapos ng 3 araw para mabili para sa pamilya ang set ng Tsinghua Liulijian. Tsinghua Liulizhan? Ang sinasabi ninyo ba ay iyong pinag-uusapan ng buong lungsod sa Jiangcheng at panghuling ipagbibili sa auction sa Jiangcheng pagkatapos ng 3 araw? Tama. Sige, aayusin ko na ito. Oo nga pala, bini-bini. Inutusan ko na ang mga tauhan ko na maghintay sa baba. Ano mang kailangan ninyo, sabihin lang sa kanila. Si, Boss, ano ba ang mahalagang bagay na kailangan ninyong personal na pumunta rito? Ano ba ang alam mo? Dumating ang bini-bini ngayon. Bini-bini. Si Lola ba ni Jinchen? Tama. Bini-bini. Bihira lang siyang dumating. Maging alerto kayo. Kapag nagalit ang bini-bini, huwag ninyong sisihin ang sarili ninyo. Manatili kayo rito ngayon.
at maghintay ng utos mula sa binibini. Salamat sa pagpunta mo rito kasama ko. Si Lola Liu ang nag-alaga sa akin mula noong bata pa ako. Ngayong pumunta ako sa Jiangcheng, bukod sa iyo, siya ang pinaka-iniisip ko. Huwag kang mag-alala. Mabait kang tao. Ang mabuting tao ay laging pinagpapala ng langit. Siguradong magiging maayos si Lola Liu. Sige, umalis ka na. Okay lang ako. Nakuha ko na. Pa, huwag kang mag-alala. Nakahanap na ako ng magiging sandigan natin. Hindi mo ba alam kung sino ang anak mo? Sa ilang simpleng salita lang, iniwan na ni Jiang Wenwen si Chen Nuo at ngayon ay kasama ko na. Kapag nakisama tayo sa malaking puno na si Jiang Wenwen, walang problema sa pera. Mamumuhay na tayo ng napakaganda. Pizza. Sa wakas, nahuli na ng mga Hapon. Tara, sumunod kayo. Hoy, akala ko sino? Bakit hindi ka na lang sa mansyon mo tumira At pumunta ka pa rito sa ospital? para maranasan ang hirap ng buhay? Ha. Ang mabuting aso ay hindi humaharang. Chen mo, huwag kang magpanggap dito. Huwag mong isipin na dahil may pera ka ay magaling ka na. Kailangan ko lang gumalaw ng ilang daliri at si Jiang Wenwen na hinabol mo ng 7 taon ay kasama ko na ngayon. Arg! Binabati kita at nakuha mo ang basura na itinapon ko. At napaka. Chen mo, alam kong hindi mo matanggap pero ano naman ang magagawa mo? Kahit na pinaghirapan mong hanapin ang tunay niyang pag-ibig pero kasama pa rin niya kami. Oo nga pala. Sinabi niyang ang pinagsisisihan niya sa buong buhay niya ay ang maging kasama mo. Ikaw, sa buong buhay mo, hindi ka maaabot. Hindi maaabot. Ikaw, Chen mo, magaling ka lang magsalita. Kapag ako at si Wenwen ay naging magkasama, sa tingin ko, ikaw, Ikaw si Shujie, tama ba? Sino yan? Oh, Anong ginagawa ninyo? Hindi kita kilala. Bitawan mo ako. hindi mahalaga kung kilala mo kami o hindi. Basta kilala ka namin. Ano? May utang sa amin ang tatay mo. Kung hindi mo mababayaran ngayon, magdudusa ka. May utang sa inyo ang tatay ko? Hanapin ninyo siya. Anong kinalaman ko diyan? Anong kinalaman mo? Tumakas ang tatay mo mula sa ospital. Nang umalis siya, sinabing ang anak niya ang magbabayad. Ito ba ang student ID mo? Ito ay kanyang personal na ibinigay. Ano? mukhang mas malaki ang problema mo kaysa sa inakala ko. Tara na. Sandali. Ha? Aray. Kaya kong ayusin ang perang ito. Ang girlfriend ko ang magiging pinakamayamang babae sa hinaharap. Matutulungan niya akong bayaran ito. Pinakamayamang babae? Hoy, totoo talaga. Para sa kanya, parang barya lang ang halagang ito. Akala mo ba tanga ako? Pinakamayamang babae pa ang sinasabi. Tingnan mo naman ang itsura mo. Bagay ka ba sa pinakamayamang babae? Kung may kaibigan kang pinakamayamang babae, edi ako na ang Haring Jade. Totoo, hindi ako nagsisinungaling. Kung hindi ka naniniwala, pwede ko siyang tawag. Wenwen. Sagipin mo ako. Venven. Aje, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Ako ang bahala sa lahat. Chen mo, ikaw na naman ba ang may gawa nito? Ako, wala akong interes na makialam sa mga problema ninyo. Ikaw ang nobya nitong batang ito? Utang ng tatay niya. Sabi nitong bata, hindi mo pa nababayaran. Mga kuya, baka may pagkakamali kayo? Ito ay usapin ninyo at ng tatay niya. Mga estudyante lang kaming lahat. Parang hindi maganda ang maningil sa mga estudyante, di ba? Ano? Di ikaw ang magbayad? Hoy, huwag. Ang bagay na ito, wala akong kinalaman. Magkano ang utang niya sa inyo? Hindi naman kalakihan. 5 milyon. 5 million? Sige, ako ang magbabayad para sa kanya. Ikaw ang magbabayad para sa kanya?
Ito ay... Pagkatapos ng 15 taon, hawakan mo ang katibayang ito ng utang. Babayaran ko ng 10 beses ang orihinal na halaga, kasama ang interes. Sa iyo. Seryoso ka? Hindi ako nagbibiro kapag nagsalita ang Jiang Wenwen. Inaasar mo ba ako? Maglagay lang ng ilang salita sa papel. Pinaghintay mo ako ng mahigit 10 taon, tapos sasabihin mong babayaran mo ng 10 beses? Akala mo ba ikaw ang magiging pinakamayamang babae sa hinaharap? Tingnan mo ang suot mo, hindi nga aabot ng 100 piso yan. Ikaw, tigilan mo na ang mga salita mo. Magbabayad ka ba o hindi? Kung hindi, kukunin ko na itong gwapong to. Sino sa inyo ang maglakas loob? Kapag ginalaw nyo si Shuji, kahit konti, sisiguraduhin kong magdudusa kayo. Hoy, naku, parang natuto kang ang lumaban ah. Alam mo ba kung sino ang boss ko? Ang boss ko ay si Boss Xiang Tian. Si Boss Xiang, ang underground emperor ng Tiancheng. Narinig kong hindi nakaliligtas sa ikalawang araw ang sinumang nagalit sa kanya. Wala na tayo. Wala na. Hindi kaya tayo nakawin? Si Xiang Tianhong, ano ang nangyari? Alam mo, natatakot ka na. Ganito ba ang pag-uutos ni Xiang Tianhong sa iyo na kausapin ako? Kilala mo ang boss ko? Noong nakaraang buhay, hindi nagkulang si Xiang Tianhong ng pagsisikap para makuha ito mula sa akin. Ikaw ba ang binibini? Kayo po, ang binibini. Wenwen, ikaw. Ang binibini? Mukhang hindi naman ganoon katanga ang mga tauhan ni Xiang Tianhong. Ngayon, may bisa pa ba ang utang ko? May bisa. Siyempre may bisa. Wenwen, kilala mo pala ang hari ng ilalim ng lupa. Ang galing mo! Chen mo, nakita mo ba? Kilala ng aming Wenwen si Boss Xiang. Mas mabuti pang lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon din para makita mo ang mundo. Sigurado ba kayong talagang kilala niya si Xiang Tianhong? Talaga? Ang lakas ng loob mo? Pangalan ni Boss Xiang. Diretsong binibigkas mo? Itago mo na lang yan. May Diyos ba ang mga has na umimik? Boss, huwag kang magalit. Mas mabuti pang dalhin mo ang ilan at saktan siya. Nang husto. Chenmo, dahil sa ating dating pagkakaibigan, nais ko sanang palampasin ka. Pero dahil hindi mo alam ang kabutihan, huwag mo na akong sisihin kung magiging bastos ako. Boss Liu, hindi ko kilala ang dalawang to. Ayon sa inyong mga patak, sumunod ako sa mga patakaran ninyo. Hoy, bata. Kasalanan mo ito. Nakialam ka sa hindi mo dapat pinakikialaman. Malaking tao. Si Xiang Tianhong ba ang nagsabi sa iyo? Siya ba ang tinutukoy mong binibini? Ano pa? Tingnan mo ang klase niya. Kung hindi siya ang binibini, sino pa? Kung sasabihin ko sa iyo na ako ang binibini na tinutukoy mo, Ano? Ikaw ang binibini? Tama ba ang narinig ko? Alam mo ba ang sinasabi mo? Alam mo ba kung sino ang binibini? Ngayon, kung hindi kita paparusahan ng maayos, hindi ako karapat-dapat sa tiwala ni binibini sa akin. Kung ako sa iyo, hindi ako makikipag-away. Tol, ano ang ibig mong sabihin? peki ka ba? Bakit hindi mo na lang tawagan para malaman? Utusan mo ako? Sino ka ba? Ano ka ba? Sige. Kung ayaw mong tumawag, ako na ang tatawag. Xiang Tianhong, nandito ang tauhan mo sa harap ko. Nagsasabing gusto niya akong parusahan. Hey, boss! Ang tapang mo! Manghamak kay Binibini! Binibini! Sandali lang! Pupunta ako dyan agad! Ikaw, kilala mo talaga. Liu Gang, huwag kang maniwala sa kanya. Siguradong artista lang yan na hinire ni Shen mo. Isip-isipin mo, kung kilala nga niya ang boss, bakit hindi kanya pinayagang makausap ang boss noon pa? Sa tingin ko, tama yung sinabi mo. Yang malandi mong to, hanggang ako, niloloko mo. Ngayon pa lang, paparusahan na kita ng husto. Ikaw, Subukan mong hawakan ako. Siguradong mapupugutan ka ng ulo. Pek, ta. Hanggang sa pagkatakot,
ginagawa mo sa Kin? Ngayon, talagang bibigyan kita ng leksyon. Halika, hulihin niyo siya. Tigil. Boss. Boss, bakit kayo pa mismo ang pumunta? May nagpapanggap dito bilang ang binibini. Ako na ang bahala para sa inyo, para mapagalitan siya ng husto. Boss, bakit mo ako sinuntok? Tangang-tanga ka. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para magmayabang sa harap ng binibini? Binibini. Sino? Lumuhod ka agad at humingi ng tawad sa binibini. Binibini. Ako'y bulag at hindi nakakilala sa inyo. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Shang Tianhong, ang yabang ng tauhan mo. Huwag po kayong magalit, binibini. Xiao Hu, lumuhod ka pa. Tumayo ka na dyan. Sabihin mo ang totoo. Ano ba talaga ang... Aray, Siya yun. Nagpapanggap siyang young miss. Kaya nga nagkamali ako. Boss Liu, hindi kaya peke itong taong to na hinire nila? Paano ko naman malilimutan ang boss ko? Ha? At ikaw, maliit naman loloko. Hulihin niyo siya. Shang Tianhong, pinapayuhan kitang kontrolin mo ang mga tauhan mo. Baka magdulot ito ng lubusang pagkawasak sa'yo. Sino ka? Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Basta malaman mo na maaari kitang bigyan ng pagkakataon. Basta makinig ka sa akin, tiyak nagiginhawa ang buhay mo sa hinaharap. Ano bang akala mo sa sarili mo? May lakas ng loob kang magsalita sa akin? Hinampas mo ako? Pinaka naiinis ako sa mga taong mahilig magyabang, lalo na ang mga babae. Nagkakamali ka ba? Ako ang may gawa nito. Naiinis ako kapag may nakikisali habang nagsasalita ako. Sir Zhao, sinasadya ito ni Chen Hao. Ikaw rin. Bakit hindi ka makipag-ayos ng maayos? Ano ba ang tingin ninyo sa sarili ninyo? Karapat-dapat ba akong makipag-ayos sa inyo? Shang Tianhong, alam mo ba ang kahihinatnan ng ginagawa mo? Sa teritoryo ng Jiangcheng, wala pang nakapagsalita sa akin ng ganyan. Kung sinabi mo na, Boss Xiang, galit na galit. Oy, malubha ito. Shang Tianhong, kung gagalawin mo pa ako ulit, sisiguraduhin kong maranasan mo ang pagsisisi. Pagsisisi. Basta susunod ka lang sa akin, mabibigyan kita ng kayamanang walang katapusan. Higit pa sa kayang ibigay ni na Chen Mo at Sunuan Yu. Ha ha ha, maraming taon na akong naglalakbay sa mundo. Ako si Xiang. Hindi pa ako nakakita ng tulad mo. Kung ganyan ang pagtrato mo sa kabutihan, ibibigay ko ang gusto mo. Mga tauhan, hatakin ninyo sila palabas. At ang kanilang mga paa. Boss Xiang, pakiusap. Patawarin mo na kami. Shang Tianhao, seryoso ka? Akala mo ba naglalaro lang tayo? Akala mo ba 6 na taong gulang lang ako? Ano pang hinihintay mo? Hilahin mo na siya. Ano? Ano pang hinihintay mo? Basta, tulungan mo ako sa problemang ito. Pwede kong isipang bigyan ka ulit ng pagkakataon. Jia Bowen, bakit hanggang ngayon ay kumpiyansa ka pa rin? Akala mo ba dati, si Shang Tianpeng ay sumipsip sa iyo dahil sa iyo? Boss Xiao kami. At sila, hindi kami close. Ano? Chen Mo, sinadya mo ba yan? Kanina pa, hindi ba't sinabi mo na kayong mga ito? Walang kinalaman sa amin. Bakit nakalimutan? Chen Mo kami ay magkaklase. Hindi ka ba naaawa na kami mapalo? Kanina, hindi ba't ikaw ang nagsabi na sila'y turuan? Ano pang hinihintay ninyo? Dalhin ninyo sila sa ibaba. Suntukin sila. Sandali. Chen Mo, basta tulungan mo akong ayusin ang pangyayari ngayon. Pag-iisipan kong sabihin sa iyo ang isang lihim pang komersyo. Lihim pang komersyo? Jiang Wei, talagang gusto mong umasenso gamit ang karanasan sa nakaraang buhay. Sayang, ang lihim mo ay walang halaga sa paningin ko. Mabuti, sa pagkakaroon ng lihim pang komersyong ito, ang grupo sa inyong lungsod ay lalong uunlad. Mukhang maganda nga, pero sayang. Hindi ko kailangan. Ano? Ano? Alam mo ba ang sinasabi mo? Alam mo ba kung gaano kalaki ang halagang pangkomersyo nito? Jiang Wei,
Sabihin ko sa iyo, ang lihim pang komersyo na sinasabi mo, walang interes sa akin. Seryoso ako. Ano pang hinihintay ninyo? Ilabas ninyo sila sa loob ng 10 araw. Bayaran ninyo ang pera. Ipapadala kayo sa Africa para magmina. Ano? Sinadya mo ang lahat ng ito. Implano mo ang lahat ng ito para lang mahalin kita. Hintayin mo. Hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Miss Jiang, para sa follow-up check-up ka ba? Bakit wala si Chen Xiao? Alam mo ba kung gaano kahirap hanapin yung donor sa bato mo? Napakalaking halaga at pagsisikap ang ginawa ni Chen Xiao para mahanap iyon. Donor sa bato? Anong donor sa bato? Mali ang pagkakilala mo sa akin. Anong donor sa bato? Hindi donor sa bato? Sinusumpa mo ba ako? Umalis ka na. Aji, anong ibig sabihin ng sinasabi niya tungkol sa donor? Ha? Di ba noon sumasayaw ako? Itong si Chen Mo, siya ang pumigil ng pumigil. Kung hindi dahil sa kanya, gumaling ka na sana noon pa. Ano na naman yan? Wenwen, anong gagawin natin? Tumakas na kaya tayo? And Hindi pwede. Nakatingin sa atin si boss siya. Kung tatakbo tayo, mas lalo lang tayong maghihirap. 5 milyon lang yan. May paraan ako. Wenwen, may paraan ka? Sabihin mo sa amin. Gagawa tayo ng market analysis para sa ating like plan. Una, ang market positioning analysis natin. Meng, dahil binigyan kita ng pagkakataon at hindi mo ito pinahalagahan, talagang yuyurakan kita. Ngayon, ang blue and white lace cup ay lumitaw na. Tiyak na magdudulot ito ng maraming debate. Kung mabibili ko ba ito o hindi, hindi ko rin alam. Sa nakaraang buhay, si Jiang Wenming, dahil sa pagkahibang sa mga sinaunang kasulatan, ay sinira ang blue and white glazed cup na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. At ang dahilan lang ay dahil sa ilang chismis na hindi alam kung saan nanggaling na peke raw ang glazed cup na ito. Para maipadala sa inyo, isinuko ko ang kontrol sa kumpanya. Para lang masiguro ang kaligtasan ninyo ng palihim, gusto kong makita kung paano ninyo haharapin ito. Shenmo, anong iniisip mo? Wala. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita ngayon. Tingnan mo, Hindi ba't ito yung bagong sikat na negosyante? Balita ko, sa loob lang ng 2 linggo, mula sa maliit na kumpanyang iilan lang ang empleyado, naging isa na silang unicorn na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Sabi nila, ang babaeng presidente ng kumpanya nila ay may mga kakaibang ideya at maraming investor ang nakapila para makipagtulungan sa kanya. Kung magpapatuloy ang trend na ito, hindi magtatagal, maaari siyang maging pinakamayamang babaeng negosyante sa bansa. Jiang Wen, dumating nga kayo. Mukhang dahil sa karanasan mula sa nakaraang buhay, mabilis kayong nagtagumpay. Hoy! Hindi ba't ito si Ginoong Chen? Shenmo, sinabi ko na sa'yo noon na pagsisisihan mo ito balang araw. Binigyan kita ng maraming pagkakataon, pero hindi mo pinahalagahan, kaya hindi na sapat. Jiang Wenan, hindi laging maganda ang sobrang tiwala sa sarili. Ano? Tulad mo na tamad at walang alam, paano mo malalaman kung gaano kalaki ang mararating ko balang araw? Tingnan mo, sa loob lang ng kalahating buwan, mayroon na ako ngayon. Hintayin mo lang. Kapag dumating ang panahon, tiyak na ipapahamak ko ang Chen Group ninyo. Hintayin ko ang balita mo. Chen mo, hintayin mo lang. Kapag nabili ko na yung set ng blue and white glaze cups at nakilala ko na yung malaking tao, iyan na ang katapusan mo. Maligayang pagdating sa ating auction. Narito ang unang item sa ating pagsubasta, ang Bushi 2 ni Tang Yin. Ang panimulang tawad para sa item na ito ay 2 milyong piso. Ang minimum na dagdag sa bawat tawad ay 100,000 piso. Magsimula na tayo sa pagtawad. 2.5 million. 2.7 million, 3 million. Ang ginoong ito ay tumawad ng 3 milyon. May mas mataas pa ba sa 3 milyon? 5 million! Ang binibining ito ay tumawad ng 5 milyon.
May mas mataas pa ba sa 5 million? Sige, sold sa 5 million. Ano? Si Young Master Chen, hindi pa ba kayang maglabas ng 5 million? Kung ganito lang pala, ano pang ginagawa mo rito? Umuwi ka na lang at kumain ng instant noodles. Ha? Hahaha. Ang hari hindi nagmamadali. Ang eunuko ang nababahala. Kyubay, simulan mo na. Pwede ba? Sa Shanghai Club mamayang gabi. Kapag sinimulan mo na, hindi ko na alam. Kung gayon, maniniwala ako. Ang susunod na item sa subasta, lorera ng asul na porselana na may lamat, panimulang tawad, 3 milyong piso. 8 million. 2 million. Nabenta, lorera ng sinabar na may 2 tenga. 15 million. Sige, nabenta, insensaryo na may gintong enamel. 20 million. Nabenta, isang silya ni Liu Taishi, jade na repolyo ng Han. 30 million. Nabenta, Yuan Bao, ang daming kayamanan. Wala kayong binid na kahit isa. Hindi kaya talagang nanonood lang kayo. Payaso. Ano? Mukhang ikaw rin ang naglalayon sa huli. Pero hindi ko hahayaang magtagumpay. ngayon ay narating na natin ang huling item sa subastang ito. Ang Tsinghua Liulizhang. Diyos ko. Ito na ba ang Tsinghua Liulijian? Narinig ko na nag-utos na si Ginoong Zhao. Ang sino mang makakuha ng Tsinghua Liulijian na ito, para sa kanya, ay makakakuha ng pagkakataong makipagtulungan sa kanya. Talaga? Siyempre naman, sabi nila, ang Tsinghua Liulijian na ito ay ang huling likha ni Ginang Zhao bago siya pumanaw. Kaya ganito kahanda si Ginoong Zhao na gumastos. Kung sino man ang makakonekta kay Ginoong Zhao, tataas ng todo ang estado niya. Ang panimulang tawad para sa item na ito ay 50 million. Ang minimum na dagdag sa bawat tawad ay 10 million. Simulan na ang pagtawad. 60 million. 70 million. 80 million. Ako? 500 million. Ano? 500 million. Sa Smeryosef, hindi nga nakakagulat na siya ang magiging pinakamayamang babae sa hinaharap. Ang laki talaga ng kanyang pagbubukas ng palad. Mukhang mapupunta na talaga sa kanya ang Tsinghua Liulijian na ito. Ako. 1 billion. 1 bilyon, si Ginoong Chen, 1 bilyon ang alok. May mas mataas pa ba sa 1 bilyon? Isang bilyon at 500 milyon. Ang binibini, 1 bilyon at 500 milyon ang alok. May mas mataas pa ba sa 1 bilyon at 500 milyon? Chen mo, ang pondo ng Chen Group nyo, nasa 10 bilyon lang, di ba? Sasabay ka pa ba? Chen mo, kung kulang man, pwede kong ilabas ang equity ko. Chen mo, baka naman. Huwag na lang nating ituloy. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. 2 bilyon. Diyos ko. Si Ginoong Chen ang tumawad. 2 bilyon. May mas mataas pa ba sa 2 bilyon ni Ginoong Chen? Chen mo, ganoon ba kalaki ang pera mo? Huwag mo nang pakialaman yan. Kung kaya mo, huwag ka nang sumunod. Ikaw? Hindi pwede, kahit na alam kong. Napakaganda ng glass na ito. Pero kailangan ko itong makuha para magtagumpay ang plano ko. 25 bilyon. Umabot na sa 25 bilyon. 25 bilyon. Mayroon pa bang mas mataas sa 25 bilyon? 30 bilyon. 30 bilyon. Chen mo, Kung wala nang sasali, pwedeng ideklara na ang resulta? Ha? 40 bilyon. Tumawad si Ginoong Chen, 30 bilyon. May mas mataas pa ba sa 30 bilyon? 30 bilyon, una. 30 bilyon. Pangalawa, 30 bilyon. Una. Gusto ko. Magpapatay ako ng ilaw. Magpapatay ng ilaw. Tama ba ang narinig ko? Talagang bagong bituin ka sa negosyo. Ilan lang ang may ganitong lakas ng loob sa mundo.
Ang galing. Talagang elite ka sa negosyo. Ang magiging pinakamayamang babae sa hinaharap. Chen Meng, sinabi ko na nalubusan kitang yayurakan. Tapos na ang magandang buhay mo. Binabati kita, Miss Jiang. Sa inyo na ang blue and white glazed cup. Jiang Wenwen, yumura ka na ng malaking halaga para makuha ang kayamanang ito. Kaya gamitin mo ng maayos. Huwag mong sayangin. Sinong nagsabing makikipag-bidding ako sa'yo? Adio, basura, basura! Jiang Wenwen, anong ginagawa mo? Anong ginagawa? Siyempre, sisirain ko ito. Siraan. Jiang Wenwen, alam mo ba ang ginagawa mo? Siyempre alam ko. Hindi ba ninyo alam na peke ito, mga tanga? Baka peke pala ang kayamanang iyon? Tama. Mga kababayan, malinaw kong sinasabi sa inyo dito. Ako si Jiang Wenwen. Peke ang set ng blue and white glazed cup na ito. Ano? Peke? Miss Jiang, mag-ingat ka sa iyong pananalita. Lahat ng item sa auction house na ito ay tunay at mahalagang koleksyon. Koleksyon. Jiang Wen, pinapayuhan kitang huwag mag-aksaya. O baka hindi mo kayang harapin ang mga kahihinatnan ng ilang bagay. Haha! Chen mo, isa ka lang walang kwentang basura. Anong karapatan mong magmalaki rito? Kayong mga tao lang ang nag-iisip na tunay ito. Panoorin mo. Ikaw lang ang hindi makakayanan ang kahihinatnan. Siraan ninyo yan! Ano yan? Ito. Tigilan ninyo yan. Gago, sino ang nag-utos sa inyo na itapon iyon? Ayan na nga. Hindi tulad ng inaasahan ko. Ikaw siguro ang sikat na Ginoong Zhao. Ginoong Zhao, hindi niyo po alam. Yung Jinhua Liu Lijian na iyon. Peke pala iyon. Peke? Sino nagsabi sa iyo na peke iyon? Ginoong Zhao, kung hindi kayo naniniwala, patingin nyo lang sa isang eksperto para malaman nyo. Gago, ano ba ang alam mo? Alam mo ba kung ano ang mga binasag nyo? Mga tunay na mahalagang antigo iyon. Tunay? Paano nangyari iyon? Ginoong Zhao, nagkakamali po kayo. Nagkakamali? Ano sa palagay mo ang trabaho ng auction house na ito? Kung peke iyon, may ekspertong hindi makakapansin? Kung hindi nyo ako bibigyan ng paliwanag ngayon, hindi kayo makakaalis sa pinto na ito. Paano ito nangyari? Ano? Ano ang nangyayari? Hindi mo ba sinabi na peke ang Liu Lijian na ito? Hoy, Jiang Wenwen, hindi ko sinabi sa'yo na peke ang Liu Lijian na ito. Noong nakaraang buhay, para maaliw ka, sinabi ko lang na peke iyon. Ngayong wala akong tulong sa inyo. Gusto kong makita kung paano kayo makalabas ng buhay. Kaya alam mo pala talaga. Ano? Napakababoy mo! Paulit-ulit mong sinasabing, yuyurakan mo ako. Pero ngayon, ang nasa ilalim ng paa ko ay... Chen Meng, akala mo matatalo mo ako sa ganito? Napakaliit naman ang tingin mo sa akin. Ginong Zhao, ako ang may kasalanan sa nangyari ngayon. Pwede kong isanglas sa inyo ang kumpanya ko para mabigyan kayo ng kasiyasyang paliwanag. Kumpanya mo? Akala mo ba ang kumpanya mo ay napakahalaga? Ginoong Zhao, ano po ang ibig ninyong sabihin? Suru, ano po ang ibig ninyong sabihin? Paano nangyari ito? Hungkag na kumpanya ang meron ka ngayon. Wala talagang pera si Zhang Miansheng. Ikaw ba ang may kagagawan nito? Jiang Wenwen, huwag mo akong isipin na ganoon kasama. Hindi karapat-dapat ang kumpanya mo para ako ang kumilos. Ang kumpanya ko, paano naging ganito? Bakit hindi mo tanungin ang mga taong malapit sa iyo? Ano? Hindi pwedeng si Aji. Hindi niya kayang gawin yan? Imposible. Tanungin mo na lang siya para maliwanag. Wenwen, kasalanan ko lahat.
Akala ko talaga panalo na tayo ngayon. Kaya gumamit ako ng bahagi ng pondo ng kumpanya. Ikaw nga talaga? Wen-wen, pero wag kang mag-alala. Inilagay ko lang sa stock market ang perang yon. Hindi magtatagal. Kikita na tayo. Kita, yung pera mo, hindi ba ginamit para bayaran ang utang? Utang? Wen-wen. Hindi mo pa alam, no? May utang na daan-daang milyon sa labas ni Shuji nang hindi mo alam. Ano? Totoo ba ang sinasabi nila? Wen-wen, napilitan din ako. Patawarin mo na ako. Wen-wen. Ikaw! Ven-ven. Ayos ka lang ba? Shenmo, ikaw. Para sirain ang relasyon namin ni Shuje, talagang pinaghirapan mo. Pero huwag mong isipin na panalo ka na. Jiang Wen, talagang tapat ka kay Shujie. Ganito na siya. Mahal mo pa rin siya? Tama. Si Shuji, para sa akin, noon ay ibinigay niya ang kanyang bato sa akin. Kaya kahit anong malaking kasalanan ang gawin niya, matatanggap ko pa rin. Jiang Wen, hanggang ngayon, iniisip mo pa rin na si Shuji ang nagbigay ng bato sa iyo noon? Ano ang ibig mong sabihin? Ano ibig mong sabihin? Jiang Wen, dilat ang mga mata mo at tingnang mabuti. Ang bato mo noon ay binili ni Chen Mo sa halagang 60 milyong piso mula sa ibang lugar. Pasyente, malubha ang kidney failure, kailangang palitan agad ang bato, kung hindi, maaaring mawalan ng buhay. Tatanungin ko kayo, kahit magkano ang gastusin, kahit anong paraan ang gamitin, siguraduhin ninyong makahanap ng angkop na donor ng bato. Ano? Buti na lang naiwan sa CCTV ng ospital ang litratong ito noon. Kung hindi, hanggang ngayon, niloloko ka pa rin niya. Paano ito nangyari? Jiang Wen. Bulag ka noon, sa mata at sa puso. Akala mo si Shujie ang nag-donate ng bato sa iyo. Pero totoo noon, nagkataon lang na na-ospital siya, at dumaan ka lang. Nagkamali ka, akala mo siya ang nagligtas sa buhay mo. Nakakatawa talaga. Totoo ba ang sinasabi nila? Hindi, Wen-wen. Maniwala ka sa akin. Niloloko ka lang nila. Ako talaga ang nagligtas sa iyo noon. Ven. Totoo ba o hindi? Magpa-opera ka sa doktor para malaman. Hindi pwede. Huwag magpa-opera. Kaya mula simula hanggang katapusan, niloloko mo ako? Hindi ikaw ang nagligtas sa akin, kundi si Chen Mo. Hindi ganoon, Wen-wen. Ako ay, ginawa ko ito dahil sobra kitang mahal. Wen-wen, maniwala ka sa akin. Wen-wen. Kaya pala, hindi lang nagkamali si Jiang Wen sa nagligtas sa kanya, pati patuloy pa siyang nakikipag-away sa tunay na nagligtas sa kanya. Nagkamali ng pag-aakala na ang basura ay kayamanan. Malamang puno na ng pagsisisi ngayon ang puso ni Jiang Wen. Wen-wen, hindi ba't sinabi mong ipagtatanggol mo ako habang buhay? Tayo na lang habang buhay, okay? Tumahimik ka! Hayop ka! Aray, Dahil sa iyo, itinulak ko si Chen Mo na napakabait sa akin. Dahil sa iyo, hindi ako nagdalawang isip na saktan si Chen Mo. Paano mo ako nagawang ganoon? Bakit mo ako Pwede ba akong magsalita? Nagkamali ako ng tao. Tanga ako. Itinulak ko ang taong pinakamahal ko. Chen Meng, bakit hindi mo sinabi sa... Akin? Hindi ba't sinabi ko sa'yo? Ilang beses kitang pinaalalahanan? Kasalanan ko. Kasalanan ko lahat. Ano? Ako ba ang nagkamali ng tao noon? Magsimula ulit tayo, pwede ba? Ikaw lang ang laging minamahal ng puso ko. Ni hindi mo nga makilala ang taong nagligtas sa buhay mo, karapat-dapat ka bang magsabi ng pag-ibig? Nalinlang lang ako noon. Chen Meng, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pwede ba? Basta bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Gagawin ko ang lahat. Sa tingin mo, may pag-asa pa ba sa atin? Nung itinulak mo ako sa hagdanan para sa kanya, ang relasyon natin ay tuluyan nang natapos. Ikaw rin ba? Kung may pagpipilian, sana'y laging. Sana'y sa hinaharap, hindi ka na muling magpakita sa harap ko. Oy, Umalis na tayo. hindi. Hindi. Chen Meng. Chen Meng,
Pakinggan mo ako. Pakinggan mo ako. Ang init. Pahiram ng tenga mo. Ikaw ang nagluto ng almusal? Binigyan ko ng day off ang kasambahay ngayon. Ako ang mag-aalaga sa'yo ngayong araw. Tikman mo ang luto ko. Anong nangyari? Hindi ba masarap? Ikaw na lang ang tumikim. Biro lang. Sobrang sarap. Ikaw naman. Pupunta ako sa Beijing sa susunod na mga araw. Para makausap si Boss Fu. Si. Baka dapat puntahan mo na lang. Huwag na. Gusto niyang dalhin. Hayaan mo na siyang magdala. Wala na akong kinalaman sa kanya. Miss Jiang, umalis ka na. Ayaw kang makita ng binata. Chen, ngayong araw, ano man ang mangyari, makikita kita. Ikaw pala. Huwag kang mag-aksaya ng lakas. Nandito ka ba para pagtawanan ako? Sasabihin ko sa'yo, isang malaking pagkakamali lang ang nangyari sa amin ni Chen mo. Tiyak kong hihingi ako ng tawad sa kanya para sa'yo. Jiang Wenwen, alam mo sa sarili mo, ang mga ginawa mo kay Chen mo, imposibleng patawarin niya ako. Basta't ako'y magpakumbaba, tiyak na patatawarin ako ni Chen mo. Chen mo, sa wakas ay pumayag ka ring makipagkita sa akin. Alam kong may pagmamahal ka pa rin sa akin. Chen mo. Wen, hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Ayaw na kitang makita muli. Chen mo, patawarin mo ako. Napakatanga ko noon. Nadala ako sa mga kasinungalingan ni Xu Jie, kaya't paulit-ulit kitang nasaktan. Alam kong nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tutubusin ko ang lahat ng kasalanan ko sa'yo. Tubusin mo ako? Pupunuin ko muli ng pagmamahal ko ang puso mo. Ano? Naalala mo pa ba ito? Noong ako'y nagkasakit, sinadyang pumunta ka sa Jiwa Mountain para humiling nito para sa akin. Ven. Ito ang peace charm na hiniling ko para sa'yo sa Jiuhua Mountain. Naabot ko ang 999 na hakbang ng nakaluhod. Sana'y lagi kang ligtas at malayo sa panganib at maging maayos ang lahat sa buhay mo. Bata. Ilalagay ko na lang ito sa bag mo sa classroom. Tandaan mong laging dalhin ito. Chen Mo, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, pwede ba? Mas mamahalin pa kita kaysa kay Suan Yue? Wag. Ito ang anting-anting na ibinigay mo sa akin. Pinaghirapan mo pa nga itong hanapin noon. Bakit mo ito pinunit? Jiang Wen, imposible na para sa ating dalawa. May nararamdaman ako sa'yo, pero hindi pag-ibig. Ako. Chen Mo, may pagtingin ka pa rin sa akin. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Gagawin ko ang lahat, doble pa sa ginawa mo para sa akin, okay? 10 beses kong babawiin. Jiang Wen, ayaw kong marinig ang mga sinasabi mo. Wala akong interes. Ako. Hindi pa ba tapos? Chen Mo, alam kong may pagtingin ka pa rin sa akin. Huwag kang maging masyadong mabagsik, sige na? Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Basta't gusto mong bumalik, gagawin ko ang kahit ano. Jiang Wenwen, noong mahal na mahal ka ni Chen mo noon, ano ang ginagawa mo? Tinapakan mo lang ang kanyang tunay na pagmamahal. Ngayong umalis na si Chen mo, nagsisisi ka na. Hindi ba't nakakatawa?
Ikaw noon, dahil sa'yo, kung hindi ka dumating, paano kami maghihiwalay ni Chen Mo? Jiang Wenwen, huwag mong isisi sa iba ang lahat ng kasalanan mo. Kung tunay mong mahal ang isang tao, hindi mo siya pahihirapan, at lalong hindi siya maaagaw ng iba. Chen Mo! Chen Mo! Chen Mo! Hindi ba't sinabi kong manatili ka sa loob? Bakit lumabas ka pa rin? Kasi natatakot akong baka magpadala ka sa awa, at maakit ka niya, at bumalik ka sa kanya. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Huwag kang mag-alala, Su. Sa buong buhay ko, isang tao lang ang mamahalin ko. Ikaw iyon, Su Manyue. Totoo ba? 3 beses kumain sa isang araw. 2 tao sa 4 na panahon. Hindi tayo maghihiwalay, kailanman. Chen Meng, Ginoong Zhang, nagising ka na rin po. nandito si Ginoong He. Nasaan si Chen Meng? Gusto kong hanapin si Chen Meng. Bilis! Ginoong Zhang, si Ginoong Chen ang nagdala sa inyo rito. Si Chen Meng, alam ko na. Nandyan pa rin ako sa puso niya. Nasaan siya? Gusto ko siyang hanapin. Ginoong Xiang, huwag na po kayong mag-aksaya ng lakas. Ayon po kay Ginoong Chen, hindi niya kayo gustong makita. Imposible! Ano? Imposible! Na magsasabi siya ng ganyan? Ginoong Xiang, ito ba talaga ang sinabi ni Ginoong Chen? Ginoong Zhang, ang dapat niyo pong isipin ay ang kumpanya dahil kay Shuji, nag-aaway-away na ang mga investor para makipagkita sa inyo. Suyi, lahat ito dahil kay Shu. Hoy! Mali ako! Alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Pakiusap, huwag mo nang paulitin na bugbugin nila ako. Masakit ba? Masakit. Kasing sakit ba ng nararamdaman ko? Labis kitang pinagkatiwalaan? Bakit mo ako nilinlang? Kung hindi dahil sa'yo, kami na sana ni Chen Mo ay ikinasal na. Paano siya magkakaganoon kasama sa akin ngayon? Hindi ganoon, Wenwen. Hindi ganoon. Alam kong mahal mo ako. Makinig ka. Hindi na kita lolokohin muli. Maniwala ka sa akin, Wenwen. Naniniwala ako. Ngayon, ayaw na nga lang akong makita ni Chen Mo. Ikaw ang may kagagawan ng lahat ng ito. Ang lahat ng hirap na dinanas niya, daranasin mo rin para mapatawad niya ako. Oo, para mapatawad niya ako. Bakit mo ako Saan ka? Sina, pakawalan mo muna siya. Huwag mo siyang patayin. Sa tulong ng Uncle Master na ito, tiyak na patatawarin ka niya. Ha 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 ha. Anong pinagtatawanan mo? Venven, akala mo ba sa paggawa mo nito, patatawarin ka na niya? Anong gusto mong sabihin? Anong gusto kong sabihin? Gusto kong sabihin, huwag kang maglokohan sa sarili mo. Ako, hindi kita patatawarin habang buhay. Imposible! Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Basta maalis ka, ang punot dulo ng lahat, tiyak na hindi siya magagalit. Wala ka talagang alam sa mga lalaki. Kapag isang lalaki ang nagpasya ng tuluyang iwan ka, kahit anong gawin ng babae, hindi ka niya patatawarin. Kung ayaw mong maniwala, subukan mo. Huwag kang mag-alala, kapag patawarin na ako ni Chen Mo, iyon na ang huling araw mo na. Xiao Venven, tanungin mo ang sarili mo. Ang sitwasyon natin ngayon, talaga bang dahil sa akin? Siyempre dahil sa'yo, ikaw ang nagtangka, hindi ikaw ang nagpanggap sa akin. Saklolo! Paano kami ni Chen Mo napunta sa ganitong kalagayan? Talagang hangal ka at wala ng lunas. Ngayon, sa akin mo pa ipinapasa ang sisi. Sasabihin ko sa'yo, ang sitwasyon natin ngayon, lahat iyan ay dahil sa iyo. Ano? Dahil lang mas mahalaga sa iyo ang dangal at kayabangan mo. Paano ko madaling masisira ang relasyon ninyo ni Chen Mo? Kundi ang malaking pagkakaiba ng inyong estado sa buhay. Kaya sa isip mo, laging nag-iingat ka sa kanya. Kahit ibigay niya ang lahat para sa iyo, ikaw,
Ayaw mong aminin na ang pagmamahal niya sa iyo ay... Hindi ganoon? Paano hindi? Kung hindi, bakit hindi ka man lang nagtanong, ay inamin mong ako ang pumili? Sa madaling salita, ayaw mo lang aminin. Ngayon, nakikita mo lang na biglang umalis ang nagmamahal sa iyo, kaya mo ngayon hahabulin si Chen mo pabalik. Huwag kang magkunwari, isa kang taong makasarili at mapag-imbot. Wala kang minamahal. Ang mahal mo lang ay ang sarili mo. Ano ang mahal ko? Mas mahal ko siya kaysa kanino man. Ipapakita ko sa iyo. Ha. Nagawa ko na ang video na ito. Mapapatawad ako ni Ham. Ano? Wala po ang binata at dalaga. Kailan sila babalik? Hindi ko po alam yan. Ma'am Jiang, umuwi na po kayo. Hindi. Maghihintay ako dito. Hayes, Ano? Ako ay, yung nanggulo sa atin. Binigyan ko ng leksyon. Tingnan mo. Pwede bang tumigil ka na? Hindi ba pwedeng huwag kang? Ano? Oo nga pala. May tumawag kanina. Dumating na ang wedding gown. Tingnan natin. Si Ano? Sandali lang. Pinagbayaran ko na si Shuji. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Tingnan mo. Kung hindi ka pa rin kontento, pwede ko siyang papaluhurin sa harap mo. Ikaw mismo ang magbigay sa kanya ng leksyon. Jiang Wen, hindi ako interesado sa sinasabi mo. Huwag mo na kaming gambalain. tingnan mo nga to. Maganda ba? Okay ba? Kunin na natin to. Chen Meng, hindi kita susukuan. Gagawin ko ang lahat para mapatawad mo ako. Baka dapat puntahan mo siya at kausapin. Chen Meng, nakipag-usap ka rin sa wakas. Ano ba talaga ang gusto mo? Jiang Wenwen, wala nang natitira sa atin. Chen Meng, kaya kong magbago. Para sa'yo, kaya kong baguhin ang lahat. Jiang Wenwen, mula nang itulak mo ako mula sa hagdanan, ang dating Chen Meng ay tuluyan ng namatay. Hindi ganon. Gusto ko lang maghiganti para kay Shuji noon. Hindi ko sinasadya na saktan ka. Naniniwala ka ba sa sinasabi mo? Ano? Basta patawarin mo lang ako. Gagawin ko ang kahit ano. Nakikiusap ako sa'yo. Nakalimutan mo na ba ang 7 taon nating pagsasama? 7 taon mo akong hinabol? Kayang-kaya mo bang bitawan yon? 7 taong pagmamahalan? Jiang Wenwen, may pagmamahal ba talaga tayong 7 taon? Ano ang ginawa mo nitong 7 taon? Nakalimutan mo na ba ang lahat? Kuya mo, pasensya na, hindi ko sinasadya. Pakiusap, wag mo akong saktan, kuya mo. Shen mo gago ka. Oy, Pupunta ba tayo sa Yunnan para maglibang? O sa Lijiang ba tayo pupunta para maglibang? Gusto kong maglibang ikaw na lang ang pumunta. Wala akong oras para samahan ka. Maligayang kaarawan. Maghiling ka. Sana ay makasama ko ang minamahal ko magpakailanman. Sa loob ng 7 taon,
Ang dala mo sa akin ay sakit lamang. Hindi ganoon. Hindi ganoon. Laging may isang tao na magpapapayag sa iyong isakripisyo ang lahat. Samahan siya sa paglakbay sa bundok at dagat. Kaya hanggang ngayon, hindi mo pa rin nauunawaan. Hindi si Shushan ang tunay na nanakit sa akin, kundi Ano? Hindi mo talaga naiintindihan ang sarili mong puso. Kahit wala si Shujie, magkakaroon pa rin ng Lijie, Jiaojie, at iba pa. Basta magsalita ka lang ng basta-basta, maniniwala ka na sa kanila. Dahil hindi mo talaga alam kung paano magmahal. Hindi. Hindi ganun. Nangangako ako mahal kita. Basta patawarin mo lang ako. Gagawin ko ang lahat. Patawarin ka? Sige, edi magpakulong ka. Basta ikaw ay magpakulong, papatawarin kita. Ano? Hindi mo kaya? Huwag kang magsalita ng ganyang basta-basta. Ang sakit na dinulot mo sa akin. Hinding-hindi kita mapapatawad sa buong buhay ko. Ano? Wen, nakikiusap ako, pakawalan mo na ako. Hindi na kita guguluhin, ikaw at si Chen Mo. Pakawalan mo na ako, Wen. Huli na. Huli na ang lahat. Hindi, ikaw? Anong gagawin mo? Ikaw? Ikaw ang naghiwalay sa amin ni Chenmo. Ikaw ang nagtulak sa akin para patayin si Chenmo. Ngayon, paparanas ko sa iyo ang pakiramdam ng kamatayan. Sakit? Ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito. Kung ayaw mong maging maayos ang buhay ko, hindi rin magiging maayos. Ang ganda ng pagsasama ng bagong kasal. Ikaw, ikakasal na lalaki, payag ka bang pakasalan ang babaeng ito sa tabi mo, na maganda at mabait, hindi ba? Sa hirap man o ginhawa, sa sakit man o kalusugan. Oo, payag ako. Ikaw, ikakasal na babae, payag ka bang pakasalan ang lalaking ito sa tabi mo, na gwapo at may magandang ugali, hindi ba? Sa hirap man o ginhawa, sa sakit man o kalusugan. Oo, payag ako. Mabuti, ngayon, anyayahan natin ang bagong kasal na magpalitan ng singsing. Ito ay hindi lamang simbolo ng pag-ibig, kundi pangako rin nila sa isa't isa. Sandali! Jiang Wenwen, ano na naman ang gusto mong gawin? Chenmo, huling tanong ko na ito sa'yo. Pakakasalan mo ba ako? Jiang Wenwen, tama na ba ang kalokohan mo? Kahit mamatay ako. Gusto ko. Ayos lang. Hindi ako pumunta dito para sirain ang kasal mo. Ako ay nandito para maghatid ng aking pagbati. Noon, umakyat ka ng 999 na baitang para humingi ng basbas para sa akin. Ngayon, umakyat din ako sa bundok Jiuhua para humingi ng basbas para sa iyo. Binabati kita. Mapayapa at maayos ang lahat. Salamat. Masyadong malungkot. Chenmo, makasarili akong tao. Hindi ko kayang magbati. Lumilipad, lumilipad. Makinig ka.
Katahimikan, lahat ng ito dahil sa'yo. Kung hindi ako magiging maayos, hindi ka rin. Aray. Xiaoxi, Ah, Cheng Wenwen. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayo! bitawan mo ako. Umalis na tayo. Gising ka. Ano? Ginawa ko na. Nanaginip ako ng isang mahabang panaginip. Nanaginip ako na ikinasal tayo. Nakasuot ako ng wedding gown. Pagod na pagod ako. Sayang. Huli na ang lahat. Huwag kang magsalita. Tatawag ako ng ambulansya para sa'yo. Ano? Huli na ang lahat. Ako lang mag-isa. Sa buong buhay ko, ako ang may kasalanan sa'yo. Sa susunod na buhay, Gagawin ko. mahal, Kawawa naman. hala, sayang naman, napakaganda pa naman, at bata pa. Totoo, sabi nila pumunta raw siya sa engagement party para hanapin ang ex-boyfriend niya. Tapos, pinaghigantihan siya ng kasalukuyang boyfriend. Grabe ang tama sa kanya. Sabi ng doktor, kahit na magising man siya, baka hindi na siya makakalakad mag-isa habang buhay. Sayang talaga. Umalis na tayo. Umalis na tayo. Nahatulan na ng pagkakulong si Shuji, sabi ng doktor, nakalampas na siya sa pinakadelikadong yugto. Pero kung magigising siya o hindi, at kung kailan siya gigising, nakasalalay pa rin yan sa kanya. Umalis na tayo.